try to do resistance training? Ako? Oo. Yes. Oo, I di ba? try, oo. Kasi ang sabi nila, yung legs mo is your second heart. So kailangan yung legs, yung leg muscles mo, kasing tibay nung Very kay strong. VP Sara. Ano sa segue? Oo, Nakatayo pa rin kahit binabato ng binabato. Hindi natitinag. Ganyan pa. Tatakbo akong presidente. Nagulat ka ba? Nagulat ako sa timing. But then, considering that the impeachment case, resurrection is imminent, then this is the perfect timing for her. Yeah. Hindi ba? Yeah, I guess a lot of people were looking into saying they're not surprised. Alam naman natin na tatakbo. At least that's what we think. Pero yung timing, nangyari nga bago ang impeachment, hearing ng impeachment complaint. Ayan mga kababayan, si Vice President Inday Sara Duterte ay may matibay na tuhod. Kahit anong pambabato sa kanya, ay matibay na nakatayo at makakatakbo mga kababayan. Dapat ganito po ang ating matibay na Vice President o Presidente. Dito mga kababayan, mukhang Toby Chanko, nagkakabaliktaran na ba mga kababayan? At ang mga kababayan natin sa Dahig, magugulat po kayo dahil mukhang nakahanda na po sila para sa paglabas ni Tatay Digong. Grabe mga kababayan ang ating pag-uusapan. At ang nakakagulat pang isa mga kababayan, ito po, ang Vice President Inday Sara ay may napili na mga kababayan na maaari niyang suportahan, no? At maaari niyang maging katandem. Naku, nakaka-excite ito mga kababayan, Nakaka-excite po kung sino ang magiging katandem na Vice President ni Vice President Inday Sara Duterte. Malalaman po natin ngayon kung sino ito. Hula-hula hoop na ko yung mga kababayan kung sino po ito. At dito sa bidyong ito mga kababayan, malamang sa malamang, ito na po ang magpapauwi kay Tatay Digong. Nakita na po kung ano ang magiging basihan at sa katapusan, no? Malamang yung katapusan, yung last na hearing kay Tatay Digong, baka doon na ilabas ang desisyon na pagpapauwi or pagpapalaya kay Tatay Digong. Iyan ngayon ang ating pag-uusapan mga kababayan, isang masayang araw na naman ng ating balitaktakan. Sapagkat ngayon, ang mga katunggali na mga Duterte ay talaga naman para silang mga uod, mga bulating hinagisan mo ng asin, talagang naglulupasay, nagkikikisay lahat mga kababayan. Nawala na po sila ngayon sa tamang huwesyo, no? Lahat po sila itong mga nasa neutral, well, kakaunti na lang neutral ngayon Mangilan-ngilan na lang yung mga neutral Kasi dalawa lang naman po talaga no? Dalawa lang naman po talaga mga talamak na kunwari magkakalaban pero yung pala ay magkakakampi rin. Ito nga po yung Pulahan at saka Dilawan, no? Ang loyalista or yung Marcos at saka itong mga liberal na mga Dilawan ng mga Aquino. Yung dalawang yan plus oligarch, tapos po ang taong bayan na may hirap na katulad natin. Dito lang po tayo nakakita sa pag-asa sa mga Duterte. Kaya ngayon mga kababayan, eto na. Ito na ngayon, nang nag-declare si Vice President Sara Duterte, mataas na ang kumpiyansa at ngayon ang pinag-uusapan na lang kung sino ang tiyak na mananalong Vice President dahil si Vice President Sara, presidente na po yan. Ilista na po sa bato. Yan lahat ang ating pag-uusapan mga kababayan. Samantala, bago natin umpisahan ang mga detalye, pasalamat po muna ako sa lahat ng walang sawang sumusubaybay, nagla-like at nag-share sa ating mga video. At kung gusto nyo po mga kababayan, patapusin nyo itong video na ito para may kunti po tayong kunti lang po yung tawag nito yung pasasalamat lang naman po mga kababayan. Yung lang pag lang sa inyo, pag-appreciate lang sa inyo ating mga kababayan na talagang walang sawang sumusubaybay sa atin. Okay? Okay mga kababayan, eto na po, Ito na po ang ating pag-uusapan ngayon. Ito na ang ating pag-uusapan. Ito, una muna mga kababayan, yung One Bangsa o Backs Sara Duterte 2028 presidential bid.
Yung Bangsamoro, mga kababayan, ay nag-declare na po sila na solid kay VP Sara Duterte. Kaya wala na talaga ito. Yung Mindanao, mas lalo talagang masusolidify ngayon. Vice President Sara Duterte, who dominated Mindanao in the Bangsamoro vote in the 2022 national elections with record-breaking margins, has politically secured a fresh wave of support from the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, BARM, following her formal declaration that she will run for president in 2028. Ito mga kababayan, napakaganda pong pag-usapan dahil nga si Vice President sa kauna-unahang pagkakataon, siya na po talaga mismo, wala na yung mga dati, ang dami pang mga naghula-hula, ang dami pang nagsabi na uudyok sa kanya, ganito ganon. Hindi, ngayon siya na talaga mismo, mga kababayan. So, dahil dyan, nabaliw po ang mga katunggali ng mga Duterte. Ngayon, sino kaya ang maaaring kasama ni Vice President Sara Duterte na susunod na naman, mga kababayan, susunod na magiging pangalawang Pangulo? Ito muna, mga kababayan, ito muna. Bago natin tunguhin yung sa dahig sa pagpapauwi kay Tatay Digong, ito muna, mga kababayan. Panoorin ninyo ito. I offer my life, my strength, my future in the service of our nation. Ibalik natin ang tapang at malasakit para sa Diyos, sa bayan, para sa bawat pamilyang Pilipino. Mainit na usapin, diretsahang tanungan. Madaming beses na rin ako na real talk sa daan. Alam mo, binoto namin si BBM dahil sa iyo eh. Kasalanan mo talaga lahat to eh. Walang iiwasan. Isang exclusive interview ng Banateros kay Vice President Sara Duterte. Di ba dapat alam mo na yung gagawin mo? Kasi nagsabi ka sa mga tao eh, piliin niyo ako para maging Pangulo. Matapos ang deklarasyong tatakbo siya sa pagkapangulo, Ako si Sara Duterte, tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. ano ang kanyang plano? Ano ang kanyang mensahe sa taong bayan? Pero ito lang ang sasabihin ko. Hindi pwede na walang managot. Mga isyong kinakaharap ng bansa, sasagutin mismo ng pangalawang Pangulo. Gusto kong ayusin ang mga pagkakamali na ginawa sa bayan natin. Abangan ngayong Sabado, Pebrero 21, alas 6 ng gabi, kasama sina Banat Bay at Boss Dada. Yung ginagawa namin sa Office of the Vice President, hindi pa tapos. Kasi hanggang 2028, hanggang 2028 ba ako? Mai-impeach ako. Kasi... Dito lang sa SMNI. Ayan, mga kababayan, abangan nyo po yan dito sa SMNI, exclusive interview po ito ng Banateros Brothers, at Vox Populi. Abangan nyo po ito mamayang alas 6, mga kababayan, dahil dito sa tingin mukhang na-reveal na yata ni Vice President Sara Duterte kung sino po ang kanyang magiging Vice President, mga kababayan. So, lista nyo na po yan. Ang pipiliin po ni BP Inday, malamang sa malamang, yun na po yung magiging Vice President. Dahil mahahatak na po yan ni Vice President Inday Sara, katulad ng paghatak niya rito kay BBM. Gets nyo, mga kababayan? Kung noon ngang panahon, nahatak niya si BBM mula sa kanyang sa baba, di ba? Nahatak niya pataas si BBM di ba? Kasi si BBM wala talaga bagsak talaga, talo talaga yan ni Lini noon, mga kababayan, di ba? Now, yung search kay Vice President na magiging Vice President niya, sino? Eto, tingnan muna natin, mga kababayan, yung mga possibility, May napansin kayo rito sa sinabi ni Vice President Sara Duterte dito sa teaser ng SMNI DZER 1026 sa Vox Populi ng Banateros. Mayroon siya sinabi na hindi po pwedeng walang managot, mga kababayan. Tapos yung isa naman na sinabi ni BP Inday, kailangan natin ayusin yung mga sinira nitong administrasyon. So dalawa ito. Ano ang implikasyon nito, kabayan? Ang ating bansa sira, kailangan ayusin. Sino yung dapat magmamanage nito?
di ba dapat executive? Pagkatapos kabayan, di pwedeng walang managot. So, gagamit tayo ngayon ng legality, technicality, sino ang karapat-dapat yan? Abogado. Gets nyo kabayan? So, napapansin nyo na kung sino-sino ang maaaring Vice President ni BP Inday? At bakit ito ang pipiliin ni BP Inday? Okay, panoorin natin mga kababayan itong video na ito. Tingnan natin kung sino ang maaaring pumasa. Papasa ba itong Vice President kay BP Inday? Supporters ang nagsusulong ng May ilang Duterte supporters ang nagsusulong ng tambalang Sara Duterte at Leni Robredo sa 2028. Si Senador Robin Padilla naman, handa raw maging running mate si VP Sara kung may basbas ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Are you open to it, sir, for a Duterte-Padilla tandem for 2028? Pag-utos ni Digong. Pag-utos ni Digong. Walang pwedeng mag-utos sa akin kahit sino, si Digong lang. Tanging si dating Pangulong Rodrigo Duterte lang daw ang makakahikayat kay Senador Robin Padilla na tumakbo para maging vice-presidente at katandem ni VP Sara Duterte sa 2028 presidential elections. Kasi ayaw ko talaga ng politika. Basta sinabi ni Digong, susunod ako. Kasi yun, kaya naman ako nandito, ma'am, dahil sa kanya. Isa si Padilla sa mga itinutulak ng ilang Duterte supporters na maging kapareha ni VP Sara. Sakali mang siya ang gawing running mate ni VP Sara, handa na ba si Padilla sa batuhan ng putik sa kampanya? Katulad po ng kay BP Inday, wala na rin po ako maiisip na ibabato sa akin dahil naibato na lahat. Ex-con, bobo, tanga, lahat na. Babaero, lahat na po. Opo. Ako po naman di naman po ako balat sibuyas. Oo, kung ganyan ho talaga ang ng politika natin, tatanggapin ho natin yan. Ang misis ni Padilla nauna nang sinabi na may panahong ayaw na niyang tumakbo ang asawa dahil hindi ito deserve ng mga Pilipino. Parang I feel na they don't deserve him. May mga ganun ako. Bukod kay Padilla, may ilang pangalan pa na lumutang na posibleng itambal kay VP Sara sa 2028 elections. Kasama na dyan sina Senator Amy, Senator Rodante Marcoleta at Senator Bongo. Pero ayon sa supporter ni VP Sara na si dating Presidential Anti-Corruption Commission Chairman Greco Belhica, may agam-agam sa panibagong Duterte-Marcos tandem. Ang pinakamabisang katambal daw ni VP Sara ay si dating VP at ngayon Naga Mayor Leni Robredo. Pero I think kahit si VP Leni will be a good tandem for Sara. Ano mo kasi unity yung kailangan magkaisa na ang bansa. Pero may patutsada dyan ang Malacanang. So ang lumalabas ay aksyon versus bakasyon, nagtatrabaho versus hindi nagtatrabaho, pro-Philippines versus not pro-any country. Sa Naga para sa issue sa baha. Para kay Robredo, super big deal ang pagbisita ni PBBM. Sobrang big deal na presidente ang pupunta. Kasi yung mga agencies na mga katulong to make things happen, nakita niya with his own eyes kung ano yung kailangan. Nililigawan ba ng palasyo si Robredo? Suhestyon na igagalang. Patawad, pero hindi napapanahon. Lumutang din ang pangalan ni Senator Bam Aquino na makatambal ni VP Sara na kamakailan lang ay nagsabing ideally ay dapat dito sa mga korte sa Pilipinas nililitis ang tungkol sa Duterte drug war. Pero mabilis pa sa alas 4 na itinanggi ni Senator Bam ang espekulasyon. Hindi raw siya tatakbong Vice President sa 2028. Pero mayroon ilang opisyal di umano ng PDP na ikinukonsidera si Baguio City Mayor Benjamin Magalong bilang katandem ni VP Sara. Bagay na ikinagulat ng alkalde. Nagpapasalamat ako sa kanila. Siguro, focus muna natin is turuan muna natin yung ating kapwa Pilipino kung paano mamili ng tamang leader. Nagbabalita mula sa frontline. Ano sa tingin ninyo mga kababayan, mayroon ba kayong napupusuan dito sa mga nabanggit kung sino-sino ang maaaring maging Vice President, running mate ni BP Inday Sara? Ako doon sa mga nabanggit, lalo na dito sa parte ng PDP side or dito nga sa mga kagrupo ng Duterte or kakampi ni Tatay Digong, abay Marcolita, Senator Robin, at Senator Bongo,
Yung tatlong yan, except lang kay Senator Aimee. Sorry, Senator Aimee. Itong tatlong ito, okay na ako dito mga kaubayan. Oo. Sa tatlong ito, panalong-panalo ito, maniwala kayo mga kaubayan. Itong tatlong ito, malaki ng chance. Marcolita, Ruben, go. Yung tatlong yan, plus BP Sara, okay na sa akin yan mga kaubayan. Kaya lang ito. Mayroon na namang isa, yan, si Bilgica, di ba? Supporter din ng mga Duterte. At ang kanyang sinasabi, napakagandang tandem ni BP Sara ay itong si Leni Robredo, dating Vice President. Alam niyo ba mga kaubayan, na ito pa lang si Vice President Leni Robredo ay kaibigan pala ito ni BP Sara? Alam niyo ba yon? Siguro baka hindi nyo alam masyado, no? Naalala nyo noong bago pa maghiwalay, bago pa or yun nag-resign na si BP Sara sa gabinete ni BBM. Di ba yung time na yun mga kababayan, dumalaw si Vice President Sara Duterte kay sa ano ni Leni Robredo sa lugar sa Naga. Oh, kasi nga po kabayan, mga kababayan, ay kaibigan ko, magkaibigan pala sila. Now, oo, sabihin na natin na nung panahon na Tatay Digong binansagan siya, Leni Lutang. Hindi po natin, wag magkakamalan na parang ini-endorso natin dito si Leni, ha, mga kababayan. Tandaan po ninyo, yung nandito tayo sa side ng mga Duterte alay. Oh. Nandun tayo. Pero, alam nyo, sa politika, everybody's ball game or every ay may possibility, di ba? Pwedeng may posibilidad na makatandem ni Vice President Sara Duterte itong si Leni Robredo. Bakit? O pwedeng sila yung totoong maging unity team. Di ba? Sila ang pwedeng maging unity team. Hindi yung reaction ni Auntie Claire ninyo na walang nagawa at versus may nagawa. Ingot ito si Auntie Claire ninyo mga kaubayan. Kasi hindi niya lang nakikita, no? Hindi niya lang nakikita. At hindi rin ako kumbinsido dito kay Magalong, ano? Kay Bam Aquino hindi rin. Bakit? Si Magalong, si pangalan to, si Bam Aquino, unang-una mga kababayan, hindi po sila mga abogado. Kung babalikan po natin ang teaser ng SMNI, ng Vox Populi, no? Ang gustong mangyari ni BP Inday dalawa. Ayusin ang mga sinira nitong Marcos admin. So, kanino yun napupunta? Sa executive, di ba? Aayusin lahat. Mga sistema, mga programa, build. Ayusin. So, executive yan. Kanino yan? Sa Pangulo. Papaano naman? Papaano mo ito maayos? Maraming mga tao na tiwali, nagnakaw. Papabayaan na lang ba? Yun ang sinabi niya rin isa. Sabi niya, hindi po pwedeng walang managot. So sino dapat ang maaring makatulong? Kasi nga, no, itong bansa natin, talagang kung mag-isa ka lang, hindi mo talaga kakayanin. Unless kung katulad ka kay Tatay Digong, which is ako sa tingin ko hindi ko naman sa binababa si Tatay Digong, pero lalo't bata pa ito si BP Inday. Sa tingin ko baka malagpasan pa niya ang ginawa ni Tatay Digong eh. Ito yung hula ko lang mga kababayan, baka malagpasan pa niya. Well, si Tatay Digong din nagsasabi, talagang iba ito si Inday eh. At marami ang mga nagsasabi na mas stricto ito. Di ba? No. So ito ngayon nangyayari. Kailangan ni Vice President Inday Duterte na mayroon siyang katandim, malamang na abogado. Para maghabol, para panagutin itong mga nagnakaw sa kaban ng bayan. So, maaari mga kababayan, pwede ba na ang kunin ni BP Inday Sara base dito sa dalawang teaser niya, kailangan ayusin ang bansa, hahawakan niya ng Pangulo. Sino magiging Pangulo? Si BP Inday. Kailangan panagutin yung mga magnanakaw. Sino ang dapat na Vice President niya? Dapat abogado. Tanong, si Vice President Leni Robredo ba dati? Abogado? Hindi. Abogada. Abogada, di ba?
kaibigan pa ni VP Inday. Nako, mga kababayan. Well, I rest my case, no? Hindi po natin sinasabi, binabaliwala. Abogado rin po si attorney Senator Marcolita. Hindi po natin inaano yan, ha? Si Senator Bongo at si Senator Ruben, hindi rin po matatawaran yan dahil bagamat hindi abogado yung dalawang yan, napakarami pong mga ipinasang batas na napapakinabangan po natin. Ha? Tingnan mo sa Senator Bongo yung Malasakit Center, di ba? Sila ang nag-push niyan. Si Senator Ruben, tingnan nyo na lang, napakarami rin ng mga batas na naipasa niyan. Kahit hindi mga abogado. Itong mga ito, qualify lahat. Lalo naman si Senator Marcolita dahil abogado, di ba? Pero, what if mga kababayan, kung si Leni Robredo na mismo ang ibaba niya ang kanyang pride? Total naman, kaibigan niya si VP Inday, total naman mga kababayan, dati na rin siyang naging Vice President kay Tatay Digong. Gets nyo, kabayan? Malay natin, biglang pumasok sa isip ni Leni Robredo. Kung ano, pwede. Kasi, after na lang ni Sara Duterte, saka na lang ako lalaban. At least, mabango na naman ang pangalan ko. Malay natin, mga kababayan, ano? After all, magkaibigan kami ni Sara. Di ba? Tama hindi? Di ba, mga kababayan? For the first time, magkakaroon tayo ng girl power. Ako naman may power din ako. Kilikili nga lang. Shout out dyan sa may mga kilikili power. Kapel! Hindi, joke lang. Wala yun. Wala. Bango-bango ng ilok ng may kapel. Excuse me po! Ayun, mga kababayan. So, ito, possibility lang naman ito. Based lang sa nilabas na teaser ng Vox Populi or Banateros Brothers ng Isiminay, dito nga po sa exclusive interview po nila ito. Diyan po sa Isiminay, mga kababayan. So, aabangan natin ito mamayang alas 6 ng gabi. Sino nga ba talaga, mga kababayan, ang pinaka-the best na tandem kay VP Inday Sara? Basta para sa akin, maluwag kong tatanggapin. After all, ito tapatan lang tayo, hindi naman tayo rito plastic eh. Binoto ko yan si Leni noon. Pagka Vice President, binoto ko yan. Kaya nga yan nanalo eh. Kaya nga nag-iyak-iyak yan si BBM noon, di ba? Binoto ko yan. In fairness naman kay Leni, mga kababayan, wala po siyang record ng korupsyon. Ang problema ko lang dito kay Vice President Leni, hahawakan ito ng mga oligarch, mga kababayan. Kung Vice President lang naman siya, si Tatay Digong naman ang presidente, di ba? Di wala rin siyang nagawa. Kahit hawak siya ng mga oligarch, pero ang presidente naman, hindi naman hawak ng oligarch. Ganon din dito kay Vice President Inday. Di ba? Hawak si Vice President Inday, or si Vice President ay presidente, si Leni kahit hawak pa rin ng oligarch, ganon pa rin ang magiging magiging 2.0 Vice President lang din siya. Pero kabayan, at least, di ba, Vice President siya. Kaysa naman sa maghahangad siya na tumapat, lumaban siya ng pagka-presidente laban dito kay VP Inday, na kaibigan naman niya, tapos kakainin niya yung tae niya at saka suka niya. Pasintabi po sa mga kumakain. Yun lang talagang masaklap. Pero kung dito niya natin masusukat itong si Leni Robredo, mga kababayan, kung talagang para sa bayan ng kanyang gusto, dapat magpasailalim siya pagiging Vice President dito kay Vice President Sara. Huwag siyang tumapat at lalo nang huwag siyang makikikampi kay BBM. Dahil pag nakikampi siya, malaki ang ito na po ang maglalaglag sa kanyang karir. Kitang-kita na po ng taong bayan na itong mga ito, kaya lang po lumalaban para po sa budget, sa pundo, sa pera ng eleksyon, plus sa kanilang pansariling interes. Hindi po sa interes ng taong bayan. Bakit? Ito pong mga Duterte, interes po ng taong bayan ang ipinaglalaban kung bakit gas nandyan tumatakbo.
'Di ba? Ganun mga kababayan. So yan. Baka mamaya maraming magtaas ang kilay. Oh, Weimar, ano ka, bumabaliktad ka na ba? Hindi mga kababayan. Noong ka, ang prinsipyo ko ay hindi baliktarin. Sabi ko nga sa inyo, di bali na magdildil ng asin, wala akong pake. Di baling mamatay sa gutom, huwag ko lang lamunin ang aking isinuka at itinain na. Kaya, ganyan po ang prinsipyo ko katatag mga kababayan. Okay? So, gundin na ninyong katatag. Ngayon pa ba, oh? Sunod-sunod na yung mga announcement ng mga sumusuporta dito kay Vice President. Ngayon ka pa ba? Ngayon ka pa ba maglilipat? Di ba? Ngayon ka pa ba aatras mga kababayan? O, tingnan nyo ito, o. Ayan, o. Ayan, o. Ano ito? Vice President Sara Duterte secured 43% voter sorry po. preference in the latest Tangier survey conducted February 19 to 20, 2026 following her February 18 announcement to seek the presidency. Kita nyo mga kababayan, no? Ito kung talagang si BP Inday Sara, wala po siya talaga, no? Hindi ka agad ito lalabas na ganito kalakas, no? Ayan, no? Breaking news po ito mga kababayan, BP Inday Sara. Ha? Tinambakan si Tulfo at saka itong si Leni Robredo. Tuloy natin. The survey places Duterte 16 percentage points ahead of Naga City Mayor Leni Robredo, who garnered 27%. Senator Raffy Tulfo ranked third at 3%. 12% of respondents said they remain undecided. The result shows a regional divide in voter sentiment. Duterte leads in the Visayas and Mindanao. Robredo supports is anchored in Calabarzon in Bicol region. Tulfo commands the National Capital Region and Central Luzon. Northern Luzon is identified as a key battleground with voters split between Duterte and Tulfo. Oo nga pala si Tulfo sa Northern Luzon pala kasi taga doon yung asawa niya, taga Isabela. The survey also shows that 22% of Duterte's primary voters identified Robredo as their second choice, while another 22% selected Tulfo as their alternative. The remaining 56% said they would either choose another candidate or would not vote if Duterte were not in the race. So, si Duterte lang po talaga ang inaasahan ng tao. Pag hindi siya tumakbo, ay mapupunta ito kay Leni at mapupunta kay Raffy Tulfo. Pero ngayon nga, mga kababayan, nagpahayag na po siyang tatakbo, ay wala na po. Nagpuntahan na po ngayon. Kaya nga po, nag-declare na, naglabas na ng mga barahang iba. Among respondents aware of the candidates, Duterte recorded 49% approval and 54% trust. Robredo posted 56% approval and 59% trust, while Tulfo registered 56% approval and 57% trust. Hontiveros received 47 approval and 48 trust. Ano yun? Ang lalaki naman. Ano yun? Ayan mga kababayan. So, kita na kaagad, no? Napakalaki ng lamang ni Vice President Sara Duterte. Secured a 43% voters preference. Halos kalahati na po ng mga botante. Halimbawa, mga botante ay 50 million. Na kay Inday na yung 20 million. Di ba? 50 million. O tama. Kasi 43%. Halos kalahati na. So nasa 22 million, no? 22 or 21 million. Yung boto ni BP Inday. Dito pa lang sa survey kung itong pagbabasihan, at which is halos hindi na ito alis mga kababayan. Ito na yun, no? Ito na yun, lalo pa ngayon mga kababayan. Ayan na, sunod-sunod na po. At iba't ibang mga grupo na ngayon ang lumalabas para mga kababayan ay magsuporta dito kay VP Inday Sara. Dito kay Inday Sara mga kababayan. So ngayon, baliktaran na ba? Tingnan nyo ito mga kababayan.
I have to ask you this, Congressman. Don't get angry at me, but it's just come up. Some people are saying na you're secretly DDS daw. That No, I'm sure you've heard of that. Ayan mga kababayan, ganito po yung iba, lalo nito mga dilawan, mahilig po sila sa markahan kanila, no? Na pagka hindi ka nagsasalita or paborable ka sa mga Duterte, DDS ka kaagad. Ganon sila, mahilig sila sa ganyan. Samantalang kami mga DDS na tunay, no, na mga organic, wala kami paki dyan. Basta ang prinsipyo namin diretsyo, no? Ang mga DDS or ang mga Duterte, kaya kami sumusuporta kasi alam namin, kaming taong bayan, alam namin na ang mga Duterte lang ang direktang totoo na nagre-ringkod para sa bayan. Sino ba sa mga naging presidente ang nakagawa ng pagbayarin yung mga oligarch? Ha? Sa kanilang mga atraso, mga tax sa gobyerno. O di ba Duterte lang? Si Tatay Digong lang nakagawa nito, mga kababayan. Kaya wala pong silang karapatan, no? Kaya ngayon, it's either magbaliktaran sila, it's either magbintangan na lang yung ibang mga supporter katulad dito. Ito naman talaga tigas ito na na BBM supporter, no? Matigas ito na BBM supporter. 'Di ba mga kababayan? Matigas ito. Pero ganun talaga wala na silang magawa para na lang kunyari makapagbigay ng traksyon, no? Yun na lang po yun mga kababayan. So, ngayon sa tingin ninyo, sino ba ang karapat-dapat? Ako, hula ko lang naman to mga kababayan, ha? Hula ko lang ito. Hula ko lang, ha? Hindi ko po ito yung sinasabi pero pangunahan. Malamang ang piliin ni BP Inday. Wala po masasaktan, ha? Malamang ang pipiliin ni BP Inday si Leni Robredo pagka-Vice President. Hula lang naman. Di ko naman yun, humula din kayo. Hula lang kayo. Kung magmali ako, di okay. Di ba? Basta ako, sino man ang piliin ni BP Inday, ay susuportahan ko. Ganon din ba kayo, kabayan? O parehas tayo ng hula? Pag nagkatotoo, di walang problema. Magkaibigan naman sila ni BP Inday. At saka dati rin naman naglingkod si Robredo kay Tatay Digong. Hindi naman inindi ng Tatay Digong yun. Wala naman po yun. Katulad nga rin ngayon kay BP Inday. Di ba napakalakas ni BP Inday pero wala po siyang magawa? Kasi ang presidente iba si Marcos Di ba? Ganun lang po yun. Kaya para sa akin, yung Vice President, hindi ako masyado big deal dyan. Iniisip ko na nga lang kahit sinong maging Vice President ni BP Inday, mahahatak niya rin, panalo na rin. Yun yung deal, yun yung big deal. Di ba? Pero yung big deal sa akin, kahit pipiliin niya ganito, wag ganon. Sabi ko nga, Marcolita, Robin Padilla, Senator Bongo, wag lang Aimee. Yung tatlong yun, wala akong problema wala akong problema. Wag lang Aimee. Problema talaga yun. ayoko na. Sabagay, hindi ako nabudol ng mga Marcos. Hindi ako bumuto dyan, di ba? Okay, sige mga kababayan. Comment nyo dyan kung parehas tayo ng hula. Ito na yung dahig mga kababayan. Panoorin po muna natin ito. Punta na tayo sa dahig. Karapat-dapat nga ba si Tatay Digong nandyan? Rodrigo Duterte. Should a former Philippine president be tried abroad when our courts stand ready and functioning? Today, Duterte has been in ICC custody for roughly 330 days. Halos isang taon. I am a citizen of this country, the former president, and you show me a piece of paper and you ask me to go with you? The nation was shocked. Galit po ako. Tanda na po ni Tatay Digong, tsaka hindi niya po yun deserve. There is still no conviction, no finding of guilt, no proof beyond reasonable doubt, yet nearly a year of liberty has already been taken. On January 26, Pre-Trial Chamber 1 ruled that there remain reasonable grounds to believe crimes within the court's jurisdiction were committed. On the same day, it declared Duterte fit to participate in pre-trial proceedings. It denied indefinite adjournment. It maintained detention. Let us examine that calmly. Young Rodrigo Roa
Duterte. Complementarity is a foundational principle of the ICC. The court intervenes only when national systems are unwilling or unable genuinely to prosecute. Was the Philippines unable? Kian de los Santos. Kian de los Santos. Kian de los Santos. In the killing of Kian de los Santos, police officers were investigated, charged, and convicted by Philippine courts. Convicted. That is not theoretical. That is proof that domestic accountability mechanisms exists. But now the lines are clear. The unity is broken, the political divide is visible. If that is the case, then let accountability, if any, proceed here within our courts. If the allegations are serious, and they are framed as serious, why not test them in Philippine courts? Here is where the story must return to where it began. Yan po mga kababayan, ano ho? Ito pong nangyari kay Tatay Digong, mag-iisang taon na po siya diyan, nakakulong, no? Ayan, no? Nakakulong sa ICC nang hindi pa po, wala pong napapatunayan pa na talagang siya ay totoong nagkasala. Ang talagang ginawa lang po nila rito mga kababayan, ay persahin, grave abuse of power nito. Grave abuse of kilikili power nito mga animal na to ng mga taga-ICC, no? At kasabwat dito itong Marcos administration. Kaya there is a time talaga of reckoning mga kababayan. Kasabwat itong administration na ito. Kaya itong si Tatay Digong ay marapat lang po makauwi or makabalik po dito sa bansa natin. Ito, panoorin po ninyo itong video mga kababayan, kung bakit karapat-dapat si Tatay Digong at ang mga dyan sa dahig ay nagtitipon na po para uuwi na po si Tatay Digong. Panoorin natin. 3 araw bago ang confirmation of charges hearing ni FPRRD sa kasong Crimes Against Humanity, wala pang nagtitipon na supporters sa The Hague, Netherlands. Narito ang agenda report ni Kevin Manalo live mula sa ICC. Kevin, tama ba wala pang mga nag-aabang na dyan? Hindi ba't nung unang beses ay talagang dyan na tumitira yung ibang mga supporters? Yes, Corina. All roads lead to ICC. Itong inaasahan natin sa mga darating na araw, mapa-supporters man o mga kritiko ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nandito tayo ngayon sa Duterte Street. Ito yung binansagan ng kanyang mga loyalista kung saan isinasagawa nila yung kanilang programa. Pero tama, maaga pa, wala pa tayong nakikitang mga supporters dito. Gayunpaman, inaasahan natin na darating sila ngayong weekend. Kung present sila, plano naman ni Duterte na umabsent sa confirmation of charges hearing. Ito'y sa kabila ng independent medical checks na nagsasabing fit to attend ang dating Pangulo. Pinirmahan ni Duterte ang notification noong February 17 at isinumite ng defense ang waiver noong February 18. Sabi ni Duterte, hindi niya umano kinikilala ang jurisdiction ng ICC. Siya raw ay kinidnap at dahil sa kanyang edad, kahinaan at kalusugan, malilimutan din naman niya ang mga sasabihin sa pagdinig. Baseless din daw ang mga paratang ng extrajudicial killings at politically motivated. Tutol man ang prosekusyon, ngayong araw naglabas ng opisyal na desisyon ang pre-trial chamber at ayon sa Article 61, 2A ng Rome Statute at Rule number 124, maaring ituloy ang hearing kahit wala ang suspect. Voluntaryo niyang i-waive ang karapatang dumalo at naiintindihan niya ang kahalagahan at epekto ng waiver. Sinuri ng chamber ang waiver at nakita nilang naiintindihan ni Duterte ang kanyang karapatan. Naiintindihan niya ang mga consequence ng hindi pagdalo at ipinaliwanag ng mabuti ng kanyang abogado ang lahat ng ito. Dahil dito itinuring ng hukuman na sapat ang impormasyon para payagan ang pagliban ni Duterte.
Corina, bukod naman sa confirmation of charges hearing, isa pang pagdinig yung inaasahan natin. Ito naman yung tinatawag nilang review of detention na magaganap yan sa huling session sa February 27. Dito, pag-aaralan ng hukom kung magpapatuloy pa ba ang detention ni Duterte o kung siya ba ay pagbibigyan ng conditional release. Ang resulta naman yan ay hindi agad-agad at lalabas yan makalipas ang ilang araw o ilang linggo. Corina. Okay, Kevin, pagka sinabi natin na si dating Pangulong Duterte ay hindi dadalo sa hearing ng live, siya ba'y merong monitor doon sa kanyang paghihintayan para marinig niya ang mga nangyayari? Corina, hindi pa natin matiyak kung meron siyang monitor. Pero ang matitiyak natin ay hindi siya required na pumunta or magpakita in person o kahit virtually dahil yung katulad ng mga naganap noong kanyang nung unang beses na siya ay humarap sa pre-trial chamber. So wala pa tayong kasiguraduhan dyan at i-check natin sa defense kung bibigyan siya ng monitor para masubaybayan niya mismo yung proceedings. Okay. Maraming salamat si Kevin Manalo, nag-uulat ng live mula sa The Hague. Eto mga kababayan, BMR, sabi mo nagtitipon-tipon ang mga tao dyan para sa paglabas ni Tatay Digong. Ito, title po yan ng nitong video na ito. Duterte supporters naghahanda para sa Duterte Street Rally sa Netherlands ngayong weekend. O, kita nyo? O, hindi po sa ating galing yun mga kababayan. Hindi ko po kayo kiniklikbit. Pero ito, mayroon po akong babalikan dito sa video na ito. Balikan natin banda rito. Ganap yan sa huling session sa February. Ito naman yung tinatawag na session of charges hearing, pagliban ni Duterte. Ito mga kababayan. Pakinggan nyo ng maigi ha. Pakinggan nyo ng maigi. Corina, bukod naman sa confirmation of charges hearing, isa pang pagdinig yung inaasahan natin. Ito naman Ano yon? Ano yung pagdinig na inaasahan na isa pang pagdinig mga kababayan? Pakinggan nyo. yung tinatawag nilang review of detention na magaganap yan sa huling session sa February 27. Dito, pag-aaralan ng hukom kung magpapatuloy pa ba ang detention ni Duterte o kung siya ba ay pagbibigyan ng conditional release. Ayan mga kababayan, sa dulo pala nito, kasi sa Lunes na po ito, 23, tama hindi? Tapos, sa dulo, sa 27, ay doon na pag-aaralan kung bibigyan na ba si Tatay Digong ng conditional release. So, release, laya na. Tama hindi? Dalawa kasi ito mga kababayan. Itong gagawin muna ngayon, confirmation muna of charges. Pero sa dulo pala, na-confirm na, tapos na. Ang dulo nito pala mga kababayan ay pag-aaralan na naman kung si Tatay Digong ay bibigyan na ng release. At ito mga kababayan, ito ngayon ang mga ebidensya na nakalap na or malamang andyan na ngayon sa ICC, gamit na ngayon ni Atty. Kaufman, na maaaring si Tatay Digong ay makakaalis na or may re-release na at makakabalik na sa Pilipinas. Panoorin niyo po ito mga kababayan. Sabi dito, News 5 itong post na to. These critics should take the time to read the cover filing in Duterte's waiver. But I doubt they will, because they need to protect the blatant unconstitutionality of President Marcos' handling of the Duterte of the surrender. Inilibutan ako dito mga kababayan, These critics should take the time to read the cover filing in Duterte's waiver. Di ba si Tatay Digong nag-waive? Nag-waive si Tatay Digong para doon sa kanyang personal appearance. Pagbabasahan na siya ng confirmation of charges laban sa kanya. Sabi dito, ni Atty. Kaufman, these critics should take the time to read the cover filing. Basahin nyo po, intindihin nyo. Di ba ganun ang ibig sabihin dito ni Atty. Kaufman? Intindihin nyo, unawain ninyo ang nakapaloob dito sa pag-waive ni Tatay Digong sa kanyang karapatan.
Pero sabi niya, but I doubt they will. Sabi niya, pero may duda ako na hindi nila gagawin. Bakit? Because they need to protect. Kailangan daw kasi nila protektahan ang blatant unconstitutionality of President Marcos Jr. na sinurinder ni Marcos Jr. sa dahig itong si Duterte. BMR, parang hindi ko masyado naintindihan bukod sa pagbasa mo ng English na bugal-bugal kayo ng imong English ang BMR. Wa man ko kasabot sa imong in English BMR. Anyway, ito yon ang ibig kong sabihin, mga kababayan. Ito yung magdidiin mismo kay Marcos. Panoorin natin. Si Marcos na mismo, di na natin kailangan gumawa ng sarili nating mga chika-chika dyan. Marcos mismo. Ang sinasabi dito ni Attorney Kaufman, mga kababayan, maliwanag si Marcos mismo ang nag-surrender kay Tatay Digong dyan sa dahig. Kung kaya't, kailangan ninyo intindihin bakit nag-wave si Tatay Digong. Kasi kahit anong gawin niya, pumunta man siya dyan, mag-appear man siya dyan, wala nang silbi. Bakit? Kasi mismong si Marcos Jr. ang nagpadala sa kanya dyan. Gets nyo na siguro, ano? Ito ang ating ebidensya. Panoorin nyo na lang. No. You have missed it. We do not cooperate with the ICC. That is the position of this government. Ayan mga kababayan. No. We do not cooperate. We do not cooperate of the ICC. That is the position of this government. Balikan natin ng konti, baka nabungol-bungol ba? No. You have missed it. We do not cooperate with the ICC. That is the position of this government. A few moments later. Ma'am, kung idadaan sa kung hindi na dumaan sa local courts and yung arrest warrant, kasi Interpol po ang magpapatupad. Is it possible? Nagawa na po before. At ang sinunod po ay ang batas na umiiral sa ating bansa at nakipag-coordinate po ang ating pamahalaan sa Interpol. Kaya po naipadala ang dating Pangulong Duterte sa dahig. No. You have missed it. We do not cooperate with the ICC. That is the position of this government. At nakipag-coordinate po ang ating pamahalaan sa Interpol. Kaya po naipadala ang dating Pangulong Duterte sa dahig. Ayan mga kababayan ha. At ayon dito kay Auntie Claire, pag nagsasalita siyang nandyan siya sa kanyang office na yan, sa podium niya na yan, official yan. Sinasabi kay BBM galing yan. So ano na, Auntie Claire? Ano na BBM? Sorry ha, pero sino sa inyo dalawa ngayon dyan yung sinungaling? Or parehas kayo sinungaling? Masisisi mo ba taong bayan, Auntie Claire? Yamiti ko dasay! Yaukol! Tigawang nakukol! Tigulang ang kigol! Napakasinungaling talaga ng babae ito mga kababayan, ano? O parehas talaga sila sinungaling ni Marcos. Hindi daw nakipag-cooperate si Marcos, pero itong kanya namang tao, na ayon din dito sa kanyang tao, na ang sinasabi niya galing kay Marcos. Ay ang batas na umiiral sa ating bansa at nakipag-coordinate po ang ating pamahalaan. Maliwanag kung siguro naman di ka naman bungol siguro masyado, no? Napakinggan mo na siguro, ano? Ayan, Auntie Claire na mismo ang ebidensya. Kaya mga kababayan, maliwanag pa sa sikat ng araw. Kung itong ICC ay tumitingin sa tunay na hustisya, kasama pa yung si Kian, di ba? Gumagana ang ating hustisya. Nagkaroon po ng justice dito sa ating bansa. Di ba? Si Kian mismo. Mayroon pong justice si Kian, di ba?
So, mga kababayan, ano ang ibig sabihin nito? Abang-abang na tayo, mga kababayan, sa pag-uwi ni Tatay Digong. Kasi, kung itong ICC talagang naniniwala ito sa totoong justice, hindi pa naman siguro ito sila sobrang katatanda at mga ulyanin na hindi nila ito maaalala. Pasensya. At hindi nila ito nabalitaan. Hindi ba sila nakikinig ng news o kay Auntie Claire? Hindi ba nila kaya pakinggan si Auntie Claire? Si Auntie Claire na nagsabi, sinurrender nila eh. Sabi ni Marcos, hindi sila nakipag-cooperate eh. So which is which? Ano ba talaga, kuya, ate? So kung pagbabasihan ito, plus mayroon po dito si Kian de los Santos na nahatulan po, gumagana ang hustisya ng ating bansa. Katunayan nga, ang dami pong kinakasuhan ng mga DDS supporters at vloggers nitong Marcos administration. Di ba? Ang dami po. So gumagana po tayo rito. Oh. Gumagana. Bakit? Gumagana ng hustisya natin, pinadala mo pa dyan sa dahig. Di ba? So maliwanag mga kababayan na pag hindi po nila ito nirelease, pati po itong ICC ay mananagot po. Kaya bantay-bantay din kayo ICC kasi hindi po parehas ang araw. Malay natin na convict ka doon kay Putin sa Russia at dito naman sa Israel baka i-convict ka rin. Malay natin pag si BP Inday na Sara Duterte ang maging presidente, i-convict din kayo ICC. Kasi patunay yan eh. Dinala dyan, alam din ninyo na mayroon din kayong batas eh. Na dapat dumaan sa local court, ayon yan sa batas mismo ng ICC, yung Rome Statute ninyong kabulastugan ninyo. Isang walang kakwenta-kwenta yung batas ng ICC na yan. Malademonyo pagka hindi po kayo kasi yung demonyo, gawain niyang kasinungalingan. Diablo po yan. Sinungaling, magnanakaw, mamamatay tao. Paano pag namatay si Tatay Digong dyan? Di ba mamamatay tao kayo? Ha? Kasi hinold ninyo, mag-iisang taon na, hindi nyo pa binabasahan. Deprived of liberty na ang ginawa nyo kay Tatay Digong. Sa batas ng Pilipinas, bago ka magkulong, dapat anuhan mo muna yan. Mayroon ka munang matibay na ebidensya na deprived na ang liberty ng isang tao. Tapos ngayon, human rights kayo, kagaguhan ninyo. So yan mga kababayan, ang ebidensya natin. At ito pa nga ang isa sa matibay na ebidensya. Hindi ko lang pwedeng ipapanood sa inyo mga kababayan kasi napaka nito. Ito, nawawalang 12 anyos na babae, nakitang pugot at nakagapo sa puno. Kaanak, nasuspik. Tingnan mo, kaanak pa. At ayon dito sa balita mga kababayan, pinsan, ito yung nanay Ayaw ko lang po ipapanood kasi ikaka-copyright po tayo. Ito, 12 years old. Pugot ang ulo. O ngayon, ano to? Extrajudicial killing? AGK. Ayan 12 years old na batang babae. Natagpo ang pugot. At kamag-anak pa. Pinsan pa. Ikaw ang pinsan. Third cousin ba? Second cousin? Sipin nyo yan? Di ba? Di ba mga kababayan? Magagawa ba ito ng normal na tao? Perhaps, nakadroga ito. Nakadroga yan. O ngayon, nasaan ang hustisya? Sumisigaw ba ngayon ang mga madre dyan? Baka ipagtanggol na naman ito itong kriminal. Mga padre, mga madre, palabi! Pagtanggol nyo na naman ang kriminal, gawin nyo na naman santo. Baka itong gusto nilang gawin santo na naman. Ayan, ayan ang tsura pa lang, ang buko. Kalyabot na eh. Baka yun na naman gawin nilang santo, mga kababayan. At ito, kaibigan ni BBM, sinisingil na siya mga kababayan. Napaiyak ng husto ang batikang character actor na si Dave Brodet nang maalala ang tampo niya sa mga kaibigan. Kabilang na nga po si Pangulong Bongbong Marcos. Sa programang Julius Babaw Unplugged, sinabi po ni Dave na minsan raw lumapit para humingi ng tulong ang kanyang kapatid sa Pangulo. Hiningin pa nga raw ang detalye kung saan pwedeng ipadala ang tulong sa kanya.
Pero nabigo po si Dave dahil wala namang dumating. Si Dave ay isa sa mga iconic kontrabida noong dekada 80. Balikan ang makulay na buhay ni Dave Brodette sa Julius Babaw Unplugged sa YouTube na napapanood din po tuwing linggo sa TV5. Isang dating atleta, aktor, writer, 80. Balikan ang makulay na buhay. Ayan mga kababayan, itong kaibigan ni Marcos Jr. humihingi ng tulong, hindi tinutulungan. Ikaw pa ba ang tulungan nitong Marcos na bangag na ito? Mga Duterte nga nakatulong sa kanila, hindi nakarating sa kapangyarihan ngayon kundi dahil sa mga Duterte. Instead na tulungan pinerwisyo pa yung mga Duterte, kayo ka pa kaya? Asa ka pa? Sorry sir. Sorry. Pero yung kaibigan mong sinasabi, hindi po yun kumikilala ng kaibigan. Bagkos ng aapi pang ng kaibigan. Mga kababayan, abang-abang po tayo. Malamang sa katapusan nito. Kung ang ICC, ito hula ko lang din, kung ICC ay mayroon pa pong katinuan, kung ang ICC ay totoong hustisya, katapusan nitong February, uwi na si Tatay Digong. Magkita-kita tayo at sasunduin natin si Tatay Digong sa airport. Itaga natin sa bato, mga kadinis. Maraming salamat, mga kababayan, sa inyong panonood. At ito, mag-shoutout muna tayo sa mga gustong magpa-shoutout, mga kababayan, para ma-ano rin natin. Kasi ilang araw na ako hindi nakakapag-shoutout, makamarami na sila rito. Okay, kabayan, ito. Ba't walang sound? Hindi ko alam, boss. Hello, BMR, yan. Ako sa palagay ko, kalang parang si Ruben yata. Tingnan mo, humuhula ito mga kababayan, si Ruben daw ang ano niya, no? Prof. Malutikia, street person, sabi nito. BP Sara, my future president. Ayan. Ayan. Alan, good mo, ayan. Go president. Ayan. Puro lang ano pala, walang nagpa-shoutout. Solid Duterte, Cebu at Bohol. Ayan, mga kababayan. Si Cathy, ayan. Rodante Marcolita kami. Yan, si Rodante naman sa kanila, si Marcolita. Pero anti-dynasty tayo anti-dynasty daw, sabi nito. Ano naman to? Ilocano ako pero Duterte ang mahal namin. Kasi totoong, ayan mga kababayan, sino ito? Antero Van Vuren Miguel. Ayan mga kababayan, Ilocano daw siya, pero Duterte daw ang gusto nila. Kasi kasi totoong tao. Yun. Yung isa kasi totoong bangag. Para sa akin po, Marcolita po. BMR. Ayun. No to Magalong. Ayan. Ayaw niya kay Magalong. Marcolita, Tornibic, Ruben Padilla, pwede daw. Ayan. Ako, Ilocano. Ako. Sigurado sana Sara at Marcolita. Ilocano na naman din to. Mga Ilocano. Abraham Robles. Senator Marcolita naman ito. Ako ang mapili ko, Marcolita. Pag nakita ko video ni Tatay Digong, noong kinidnap, naiyak ako. Ayan, nakakaiyak talaga mga kababayan, di ba? Ayun, kanina nga, may pinakita na naman. Masantos siya labi od si ka BMR. Happy na maging presidente si VP Sara. Sabi ni Linda Corla. Yun, Pangasinan pala ito. Masantos siya ngarom si kay naminditan. Reckoning, sabi good evening po, pakipost ng paulit-ulit yung managot sa day of reckoning. Huwag kalimutan si Claire Castro, sabi ni Lorna. Okay, sige. Justice, salute Supreme Court. Watching now po Sir BMR. Like po as always. Ayan, Ma'am Lechen, kumusta na po? Shoutout sa inyong mami at inyong daddy at sa inyong husband sa pilot. No? Shoutout sa inyong buong pamilya. Ni hao ma. Uy, Kong Hifatchoy pala, no? Sorry dahil ngayon lang ako sa inyong mga kasi yan, mga Filipino-Chinese yan sila, Ma'am Lechen. Kung Hifatchoy pala, hindi ako nakapunta dyan sa Binondo, no? Huwag lang dayain, sabi ni kaya nga bantayan natin. Marlene Triguero, good evening, BMR, yan. Panalo na Sara Duterte. Okay mga kababayan. Okay, maraming salamat po sa walang sawang sumusubaybay, nagla-like at nag-share sa ating mga video. As always, sino sa tingin ninyo ang Vice President ninyo at si Tatay Digong sa katapusan nito? Abang kami, susundo kami sa inyo.
Pilipinas. Bye-bye.